Para bigyang pugay ang mga namayapang organ donor, formal na pinasinayaan ng Lilok ang monumentong may pamagat na Vita Infinitum sa National Kidney and Transplant Institute. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Halos mawala ng pag-asa si Francesca matapos magkaroon ng iba't ibang komplikasyon sa 2 taong pakikipaglaban sa sakit na autoimmune disease. I felt very weak. Lagi po akong nasa bahay. I cannot do any normal activities. It almost brought me to the brink of death po talaga. Napuruhan kasi ang atay ni Francesca. Dahil dyan, kinailangan niyang sumailalim sa liver transplant para maisalba ang kanyang buhay. At nito lamang Oktubre, naoperahan na siya. Kaya po ngayon na nagpatuloy po akong nagpapagaling, mas marami na po akong nagagawa compared nung may sakit po ako. Laking pasasalamat ko po sa NKTI, sa Hope, and even sa family nang nag-donate ng organ ko. Isa si Francesca sa mga pasyenteng naging matagumpay ang organ transplantation na dumalo sa formal na pagpapasinayan ng Lilok na pinamagatang Vita Infinitum sa National Kidney and Transplant Institute. Ang monumentong ito ang nagsisilbing pagpupugay sa mga namayapang organ donor na nag-alay ng bahagi ng kanilang katawan para sa ikabubuhay o ikagagaling ng iba. Sa tala ng NKTI, higit 10 pasyente ang naghihintay para sa liver transplant, habang mahigit 300 pasyente naman ang nakalinya para sa kidney transplant. Maganda ang success rate ng transplant dito sa Pilipinas. Makukumpara natin yan siya, no, sa buong mundo, lalo na sa Asia. Lagay natin 95% success rate natin, lalo na kung living donation. Itinutulak din ng NKTI ang deceased organ donation na layong hikayatin pa ang mga donor para sa mga pasyenteng lubos na nangangailangan. Mahigpit din ang kanilang paalala sa publiko kaugnay sa pagbebenta ng organs na pawang labag sa batas. Samantala, nababahala naman ang NKTI dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng tinatamaan ng chronic kidney disease sa Pilipinas. Katunayan, tumataas sa 17 hanggang 20% ang kaso ng CKD sa bansa. Sa datos ng Department of Health, higit 1 milyong Pilipino na ang may sakit sa bato at 80% sa kanila ang sumasailalim sa dialysis. Tumataas din ang mga pasyente na may chronic kidney disease na nauuwi sa dialysis at transplantation. Kaya payo ng kagawaran, sundin ang ilang paalala para maiwasang dapuan ng sakit sa bato. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.